Nay, Nay, tulungan mo ako. Nandiyan na naman siya, oh. Nasa paligid na naman siya. Nakatingin sa akin ang malalaki niyang mata. Nakakatakot siya. Parang gusto niya akong patayin. Ang sama niyang tumingin, oh. Ang anino niya, pumapasok na naman sa kwarto ko. Ang dami niyang anino, nakapaligid sa akin. Humahaba ng buhok niya, Nay. Nay! Nay, nasa ka na ba? Tulungan mo ako! Sinasakal na ako ng buhok niya. Bumabaw na sa leg ko, matulis yung kuko. Nakakabingi ang mga tawa niya. Nakakatakot siya, Nay. Tulong! Tulungan mo ako! Papatayin niya ako! Mikoy! Anak? Mikoy! Anong nangyayari sa'yo? Gumising ka nga! Gising! Nananaginip ka na naman ba? Mikoy! Tignan mo tong batang to. Kahit sampalin ko, umuungol lang. Pawis na naman dahil sa bangungot. Gumising kang bata ka! Kapag hindi mo nilabanan ng bangungot na yan, mamamatay ka! Gising, Mikoy! Gising! Nay! Nay! Hay, mabuti at nagising ka. Aba, binabangungot ka na naman. Mabuti nadaan ako dito sa tapat ng kwarto mo, kaya narinig kitang umuungol. Napapadalas na yata yung bangungot mo ah. Sinabi ko naman sa'yo na mag-aral kang magdasal. Tsaka huwag kang natutulog ng busog. Napakatigas kasi ng ulo mo. Ilang beses ka nang binabangungot, hindi ka pa rin tumitino. Hihintayin mo talagang hatakin ni kamatayan ng dalawang paa mo papunta sa impyerno? Nay! Pinuntahan na naman niya ako. Papatayin talaga niya ako. Sino ba siya? Sino bang nananalbahay sa akin? Kapag natutulog ako, dinadalaw niya ako dito sa kwarto. Nakakakita ako ng isang sobrang itim na anino. May mahabang buhok na gumagalaw. Sinasakal ako. Paulit-ulit na lang itong nangyayari sa akin. Ayaw niya akong tigilan, Nay. Sino ba siya? Bakit niya ako ginaganito? Ako talagang tatanungin mo? Ikaw tong nakakaranas. Ako dapat ang nagtatanong sa'yo niyan ah. Bakit ka naman paglalaruan at pahihirapan ng kung sino? May ginawa ka bang masama? May inargabyado ka bang tao? Hindi kaya may nagagalit na sa akin dahil sa linggo-linggo namin pag-iinuman at pagbibidyoke ng mga kaibigan ko dito. Kung meron man, malamang talagang isa lang sa mga kapitbahay natin ang gumagawa nito sa akin. Bakit pinapakulam nila ako? Kulam? Sino naman ang gagawa? Tsaka isa pa, wala ka namang ibang nararamdaman ah. Binabangungot ka lang. Ang mabuti pa, mamaya, sumama ka sa akin. Magsimba tayo. At kung sa tingin mo ay may nananalbahi sa'yo, isa lang ang ibig sabihin niya. Abay, tigilan mo na ang pagbibidyoke. Ang dami na rin talagang nagre-reklamo sa akin, sa totoo lang. Ikaw lang itong ayaw paawat kapag nakakahawa ka ng mikropono. Kala mo naman ubod ng ganda yung boses mo. Kahit ako natutulilig ng tenga kapag nagkakantahan kayo magkakaibigan. Baka nga may nagagalit na sa inyo. Linggo-linggo ba naman kayo nambubulahaw ng tao? Inaabot kayo ng umaga sa kakainom at kakabidyoke. Hay, maging aral na sa'yo yan. Hala, bumaon ka na. Magkape ka at mag-almusal, tapos sumama ka sa akin magsimba. At mamaya, abay pagpahingahin mo naman ang videoke at saka ang tenga ko. Kausapin mo yung kabilang bahay, Nay. Sigurado kung sila ang may kagagawa nito sa akin eh. Sila lang naman ang panay sugo dito sa atin kapag nagiinuman kami at nagbibidyoke ng mga kaibigan ko. Lalo na yung anak ni Aling Cora na si Vincent. Paala mo ubod ng tahimik na tao kung makareklamo sa ingay namin. Sigurado kung may kinalaman sila sa nangyayari sa akin. Hoy, Mikoy, huwag mo nga akong utusan sa kung anong dapat kong gawin. Mahirap magbintang na walang katibayan. Ang sabihin mo, naluluto na ng alak yung utak mo. Gabi-gabi ka ba namang umiinom?
Tigilan mong alak nang bumalik sa tinuang buhay mo. O hala, bangon na. Sumama ka sa akin sa simbahan. Maagang samba ngayon. Makakaabot tayo sa first mass. Ayokong sa susunod na misa dahil siksikan ng mga tao. Napakainit na nun. Dalian mo! Dahil sa takot na naranasan ni Mikoy sa ilang gabing pabalik-balik niyang bangungot, napilitan siyang sumama sa kanyang ina para magsimba. Hindi siya pala simba, pero nang sandaling yon, naramdaman niyang ito nga marahil ang kailangan niya para tigilan na siya ng mga masasamang nilalang na nagdadala sa kanya ng bangungot. Malapit lang sa kanila ang simbahan. Nilalakad lang nila ito. Nakasuot ng maong na pantalon at makapal na jacket si Mikoy. Dahil nakakaramdam siya ng ginaw na mas dinaig pa ang lamig ng amihan. Para siyang magsisimbang gabi sa kanyang postura. Nakakahalata na ang kanyang ina na hindi na nga maganda ang kanyang lagay dahil ang panlalamig niya ay siya lang ang nakakaramdam. Habang papalapit sila sa simbahan, nagsimula ng manginig ang tuhod ni Mikoy. Dahilan para magbagal siya sa paglakad. Ramdam niyang nawawalan ng lakas ang kanyang tuhod. Napahawak siya sa braso ng kanyang ina para magpaalalay. Ano bang nangyayari sa yung bata ka? Nay, nanlalambot ako sa kaanlamig-lamig. Umuwi na kaya tayo? Parang hindi ko kakayanin ang pumasok sa simbahan eh. Ano? Ay hindi. Labanan mo yan. Mukhang dinedemonyo ka talaga eh. Pilitin mo. Kapag nakapasok ka na sa loob, mawawala na yung pakiramdam mo na yan. Dahil sa sinabi ng ina, pinilit nga ni Mikoy ang makalapit at makapasok sa simbahan. Sa bandang likuran na sila naupo dahil doon lang kinaya ng mga tuhod niya. Habang nakaupo, panay ang linga niya sa paligid. Unti-unti nang kumakabog ang dibdib niya sa di malamang dahilan. Kakaiba na rin ang tingin niya sa paligid. Pakiramdam niya ay gumagalaw ang mga bagay na nakikita niya sa paligid. Para itong lumalaki at papalapit sa kanya. Umiwas siya ng tingin hanggang sa natuon ang paningin niya sa altar. Ang mga imahen ay naging kakaiba rin sa kanyang paningin. Pakiramdam niya ay buhay ang mga ito at gumagalaw. Tinitignan siya na para bang kinikilatis. Habang tinitignan niya ang mga ito, ay lalong tumitingin sa kanya ng masama. Nagtayuan na mga balahibo niya sa katawan dahil sa kilabot. Sa sobrang takot niya, nagmamadali siyang lumabas ng simbahan. Sa pagkakamadali ay nabangga pa niya ang isang ale na nag-aayos ng kanyang paninda sa gilid. Nang makita siya ng ale, napatitig ito sa kanya. Gulat na gulat siya nang sabihan siya nito na hindi na raw maganda ang kanyang lagay. May dala raw siyang malakas na negatibong enerhiya. Dahil sa pagkataranta niya, hindi na niya pinansin ang ale. Dali-dali siyang umuwi. Pagkarating sa bahay ay naabutan niyang nagwawalis ng bakuran si Aling Cora. Galit niya itong nilapitan. Aling Cora! Nasaan ang magaling mong anak na si Vincent? At bakit mo hinahanap? Malaki ang kasalanan niya sa akin. At ano naman ang ginawa ng anak ko sa iyo, Aber? Hoy, Mikoy, wag mo nga idamay-damay ang anak ko sa buhay mong patapon, ha? Matino ang anak ko. May magandang trabaho at may pangarap sa buhay. Hindi kagaya mo na iniwan ng asawa dahil sa pambababae mo. Tapos kung sino-sinong babae ang inuuwi mo sa bahay ninyo. Ginagawa mong motel ang bahay nyo? Nakakahiya ka! Hindi ka na nagtrabaho at umasa ka na lang sa panguhut-hut sa mga babae mo. Abay magtinu-tinu ka rin. Sinayang mo ang asawa mong mabait at masipag. Nag-abroad para iahon kayo sa hirap pero anong ginawa mo? Nambabae ka lang, Mikoy! Nako... Tapos ngayon, ang anak ko naman ang pinagdidiskitahan mo. Tumigil ka! Ayaw naming masangkot sa gusot ng pamilya nyo. Ikaw ang tumigil, Aling Cora. Huwag ka nga magmalinis. Isa ka naman dakilang tsismosa eh. Wala kang ibang ginawa kundi ang ipagkalat ang baho ng mga taong nakatira sa atin.
Ilabas mo ang anak mo! Excuse me, hindi ko na kailangang ikalat pa ang baho ng pamilya ninyo. Dinig na at alam na ng mga taga rito sa atin kung anong klaseng pamilyang meron kayo. Alam na rin ng lahat na yung nanay mo ay linis-linisan. O ano, nasaan siya ngayon? Nasa simbahan na naman? Tapos pag uwi niya manunugod ng mga taong nananahimik at magmumumura? Ibang klase talaga kayo! Tumigil ka na kung ayaw mong samain sa akin, ha? Ilabas mo ang magaling mong anak! Ano naman ang kailangan mo sa anak ko? Nananahimik yung tao kay aga-aga, tapos iistorbohin mo. Alam kong may kinalaman siya sa nangyayari sa akin. Ipinapakulam ako ng anak mo, di ba? Hoy lalaki, huwag ka nga mag-akusa ng wala kang pruweba. Bakit ka naman ipapakulam ng anak ko? Siya lang naman ang nanunugod sa amin dahil galit na galit sa pagsasaya namin. So tuwing nagbibidyoke kami, di ba galit na galit siya at puro reklamo? O ano naman ngayon? Sa talaga namang nakakagalit kayo. Nakakabulahaw na kayo ng kapwa, ayaw nyo pa magsitigil. Magdamagan kayo kung mag-inuman at magbidyoke. Akala nyo naman kay gaganda ng boses nyo. Kapag sinita kayo, nagagalit pa. Kung ayaw ninyong masita, sumunod kayo sa curfew. Tapos mambibintang ka pa na ipinakukulam ka ng anak ko. Ang kapal na mukha mo Kung may perwisyo dito sa lugar natin, kayo yun. Huwag niyong ibaling sa amin. Nay, ano bang ingay yan? Ang aga-aga. Sino ba yung kaaway mo? Ito kasing si Mikoy, sinabi ba naman na ipinakulam mo raw siya? Ano? O bakit? Hindi ba totoo? Nung huling sinugod mo ako dahil sa pagbibidyoke namin ng mga kaibigan ko, sinabi mo sa akin na ipakukulam mo ako. Kaya eto ako ngayon, kung ano-ano nangyayari sa akin. Kaya malamang, tinutuon mo nga ang pagbabanta mong yon. Hoy, Mikoy! Sinabi ko yun dahil busit na ako sa inyo. Ayaw nyo magsitigil sa ingay. Pero kung kinukulam ka nga, di tuwa ako na lang. Di ko pa nagagawa pero inaani mo na. Ibig sabihin, marami talagang galit na sa inyo. Pero hindi ako nagpakulam sa'yo. Kung ipapatrabaho man kita, hindi kulam. Barang! Ipapabarang kita ng matuluyan ka. Manahimik ka na nga lang sa buhay mo. Ang sabihin mo, nakakasakit ka dahil sa kakapuyat nyo, kakainom at bidyoke. Masira sana ang bidyoke nyo nang wala na kayong magamit. Ba't sira ulo ka? Lumabas ka nga dyan sa bahay mo at na magkasubukan tayo. Sinasabi ko sa'yo, kapag nalaman kong ipinakukulam mo nga ako, ibabalik ko sa'yo ng doble. Gawin mo! Nang manahimik ka na! Puro ka bintang! Anak, huwag mo nang patulan yan. Tara na sa loob. Masisira lang ang araw natin sa mga kagaya niyang walang kwenta. Hindi dapat pinapansin ng mga kagaya niyang patapon ang buhay. Baka kasi wala ng pambili ng alak kaya nang bubulahaw na ng iba. Iniwan na siguro ng mga babae niya. Hoy! Ang tatalas ng tabas ng dila niyo Hindi ako ng babae. Kasalanan ko ba nagwapo ko at habulin ng babae? Palibasa kasi, hindi ka pa nagkakajowa kaya inggit ka siguro. Hindi na pinatulan ng mag-ina si Mikoy kaya naiwan siya sa labas na nagsisisigaw pa rin para palabasin ang mag-ina. Huminto lang siya nang makaramdam ng pananakit ng ulo. Dali-dali siyang pumasok sa kanilang bahay. Pagdating sa loob ay napahawak na siya sa ulo at sinabunutan ng sariling buhok. Napaupo siya sa sofa habang namimilipit. Napatakip din siya ng tenga dahil sa matinis na tunog na nanonood sa kanyang pandinig. Sumisigaw na siya dahil tila nababasag na ang kanyang eardrum. Iniuuntog-untog pa niya ang ulo sa sofa para mawala ang sakit. Maya-maya, unti-unti itong nababawasan. Pati ang naririnig niyang matinis na tunog ay nawawala na rin. Pero napalitan ito ng mga halakhak na pumapailan lang sa kanilang bahay. Panay ang linga niya sa loob ng bahay para hanapin kung sino ang gumagawa ng ingay na yun. Matalim na siya kung tumingin dahil pakiramdam niya
May mga matang nakamasid sa kanya. Maya-maya ay napatingin siya sa may bintana. Kitang-kita niya ang anino na unti-unting pumapasok kasabay ng malalakas na halakhak. Sino ka? Huwag kang lalapit sa akin! Walang iya ka! Sino ka bang nananalbahe sa akin? Magpakita ka! Huwag kang duwag! Hindi ako natatakot sa'yo! Sino kang kumukulam sa akin? Lumaban ka ng patas, walang iya ka! Napatakip ng tenga si Mikoy at naisubsob ang muka sa sofa nang makarinig siya ng mga salitang hindi niya maintindihan. Pakiramdam niya ay may kung sinong nag-uusal ng orasyon sa kanya para pasakitan siya ng ganon katindi. Panay ang sigaw niya hanggang sa magising na ang kanyang ama at mga kapatid. Kaagad siyang nilapitan ng mga ito. Ano bang nangyayari sa'yo, Mikoy? Bakit ka ba nagsisisigaw, ha? Tay, paalisin niyo siya! Ang sakit niya sa tenga! Sasabog na ang ulo ko! Hindi ko na kaya ang sakit! Ano bang sinasabi mo? Wala namang ibang tao dito kundi kami lang na mga kapatid mo. Sino bang tinutukoy mong yan? Di niyo ba siya nadidinig? Nandyan lang tumatawa. Nakatingin siya sa atin. Nandito lang siya. Kasama natin ang nananalbahe sa akin. Palayasin mo na siya, Tay! Palayasin mo siya! Wala ngang ibang tao dito. Ano ka ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Mikoy! Hoy! Mikoy! Dahil sa matinding sakit na nararamdaman ni Mikoy, ay nawala na siya ng malay tao. Sobrang pag-aalala naman sa kanya ng kanyang pamilya at pinagtulungan siyang ipasok sa kwarto ng mga ito para maihiga sa kama. Maya-maya ay dumating na rin si Aling Nilda. Nakauwi na ba dito si Mikoy, ha, Poldo? Aba, sinama ko sa simbahan kanina eh. Nagdasal lang ako pag lingko, wala na sa tabi ko. Oo, nandito na siya. Abay, nagising nga ako dahil nagsisisigaw at namimilipit sa sakit. Kung ano-anong sinasabi. May ibang tao raw dito sa bahay. Ay, na paano ba ang anak mong yan? Nasunog na yata ng alak ang kanyang utak. Nagkamalay si Mikoy dahil sa sagutan ng mga magulang niya. Hinang-hina siya kaya hindi makasabat sa kanilang usapan. Mula sa kwarto ay dinig na dinig niya ang mga ito. Binalot na lang niya ng kumot ang sarili dahil sa pakiramdam na parang may malakas na aircon ng silid. Ginaw na ginaw siya na para bang may kung anong nakayakap sa kanyang malamig na nilalang. Maya-maya ay nakita niyang pumasok sa kanyang kwarto ang kanyang ina. Napapano ka ba, Mikoy? Ano bang nangyayari sa'yo? Nay, may ibang tao dito sa bahay natin. Sinasaktan niya ako. Tapos tinatawanan niya lang ako kapag nakikita niya akong nahihirapan. Gusto niya yata ako mamatay eh. Paalisin mo siya, Nay. Paalisin mo siya. Papatayin niya ako eh. Bakit ba ayaw niyo maniwala sa akin? Akin ang kamay mo. Ha? Ano naman ang gagawin mo sa kamay ko? Akin na. Saka bakit ka ba balot na balot ng kumot? Kiniginaw kasi ko eh. Parang may nakayakap sa akin na malamig. Diyos kong bata ka. Ano ba kasing pinaggagawa mo? Hindi kaya nanununo ka? Hindi! Kinukulam ako ni Vincent at ng nanay niyang chismosa. Sila lang naman ang galit na galit sa akin eh. Palibasa mga hindi kaya magpagawa ng videoke kaya inggit na inggit sa tuwing nagkakasayahan kami ng mga barkada ko. Dahil sa inggit nila, dinaan na lang nila sa kulam. Dali mo na ako sa albularyo, Nay. Para magkaalaman na talagang pinapakulam nila ako. Akin ang kamay mo at nang makita ko ang daliri mo. Para malaman ko kung talagang may nananalbahi sa'yo. Baka kasi may kung anong sakit ka na. Abay, kailangan ka na madala sa ospital. Ayoko! Kiniginaw ako eh. Pabayaan mo na ako. Iwan mo na ako dito. Di ko kailangan ng ospital. Di ko kailangan ng doktor. Akin na sabing kamay mo. Bakit pa ayaw mong iabot sa akin? Wala naman kasi yan. Ano bang gagawin niyo sa kamay ko kasi? Ayoko nga eh. Poldo, halika nga rito. Tulungan mo ako rito. Pumarini ka, dalian mo. Eh bakit ba? Ako'y nagkakape.
Napapaano raw ba ang anak mo? Tulungan mo nga akong kunin ang kamay niya. Titignan ko kung hindi nagpapantay ang daliri. Ah, yun ba? Sandali. Teka, bakit ba balot na balot ka ng kumot, Mikoy? Giniginaw ka ba? Maginaw nga. Iwan niyo na ako dito. Gusto ko mapag-isa. Bakit ba ginugulo niyo ako? Lumabas nga kayo! Labas na sabi! Bilisan mo, Poldo. Kunin mong dalawang kamay niya. Eto nga. Maghintay ka't nanlalaban itong anak mo. O, eto na, bilisan mo. Tignan mo na agad. Ang hirap pigilan ito. Bakit ba ang lakas niya ngayon? Aba, tignan mo, Poldo. Talagang hindi nga nagpapantay ang daliri ng anak mo. May nananalbahe nga sa kanya. Kailangan madala na natin siya sa albularyo. Hindi ko na kailangan ng albularyo. Si Vincent ang may gawa nito sa akin. Sugurin niyo siya. Sabi niya ipapakulam daw niya ako. Sinabi niya yun? Oo, sinabi niya talaga. Sandali nga. Abay, siraulo pala siya eh. Tumigil ka na nga, Nilda. Susugod ka na naman doon. Paano mo mapapatunayan na siyang gumagawa? Maggaya ka. Dadalhin na natin si Mikoy sa albularyo. Igayak mo na siya. Sige, mas mabuting sa albularyo na natin malaman kung sino talagang gumagawa nito sa kanya. Naging mahirap para sa mag-asawang ilabas ng bahay si Mikoy. Nanlalaban na siya at lumakas ang katawan. Pinilit pa rin siya ng pamilya na maisakay sa kanilang tricycle. Dahil hindi kaya ni Aling Nilda na pigilan ang pagwawala ng anak, sinamahan na sila ng isa pang anak na lalaki. Habang nasa biyahe sila papunta sa bahay ng albularyo, bigla na lang huminto ang makina ng tricycle. Panay ang padyak ni Mang Poldo para muling paandarin ang makina. Pero hirap na hirap siya. Sabi ko sa inyo huwag na tayong tumuloy. Hindi niya tayo papayagan na makarating dun. Galit na galit siya. Nakikita ko siya dun sa unahan ng daan. Nakaabang siya sa atin. Sinadya niyang patayin ang makina ng motor para hindi tayo makatuloy. Bumalik na lang tayo. Nakakatakot siya. Sino bang sinasabi mong yan, Mikoy? Nakikita mo ba? Nakikilala mo? Naririnig ko siya, Nay. Galit na galit siya. Naririnig ko siyang tumawa. Ang lakas, ang sakit sa tenga. Nakakatakot ang boses niya. May naririnig akong boses na bumubulong. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya pero ang sakit niya sa tenga. Gusto yata niyang basagin ang eardrums ko Galit na galit siya. Pag tumuloy tayo, papatayin niya tayo. Huwag kang magpadala sa takot, Mikoy. Kapag hindi tayo tumuloy, hindi ka gagaling. Talagang ang mangkukulam na yan ay hahadlangan tayong makarating sa albularyo. Kasi alam niyang gagaling ka kapag nadala ka namin doon. Kaya kailangan lumaban ka. Poldo, ano? Hindi mo pa ba mapapaandar yung makina? Sandali lang naman. Parang sinisipa na nga ako nitong motor sa kakapadya ko sa kanya Namamagana yata ang binti ko. Bakit kasi dito pa ito huminto? Ang layo naman ito sa kabahayan. Mukhang walang pagawaan dito. Pero hindi naman kasi sira ang motor Ayaw lang kasing umandar. Baka kailangang itulak. Itulak mo muna, saka mo paandarin. Oh, eto na nga. Mag-relax ka dyan. Nakakadagdag lang ng stress ang pagbubunganga mo dyan Ilang minuto pang sinubukang paandarin ni Mang Poldo ang tricycle at maya-maya ay umandar na rin ito. Hindi pa sila nakakalayo sa lugar ay bigla namang nagwala si Mikoy. Nagpupumilit siyang bumaba sa tricycle. Panay ang pigil sa kanya ng ina at kapatid dahil gusto niya nang tumalon para lang makababa sa sinasakyan. Ano bang ginagawa mo, Mikoy? Tumigil ka nga! Mapipilahin ka kapag tumalong ka sa tricycle! Ang bilis ng takbo ng sasakyan! Nagpapakamatay ka ba? Hayaan niyo na ako. Gusto ko nang umuwi. Pakawalan niyo na ako. Hindi na ako sasama sa inyo. Tumigil ka! Mark, pigilan mo ang pagwawala ng kapatid mo! Ang lakas nga, hindi ko mapigil! Pinilit ng mag-ina na hawakan ng mahigpit si Mikoy dahil patuloy siya sa pagwawala. Yumuyog-yug na ang tricycle dahil sa lakas ni Mikoy.
Nagpupumilit talaga siyang makatalon. May kung ano rin siyang tinitignan at tinuturo sa unahan ng daan. Takot na takot siya. Nanginginig ang kanyang katawan. Namumutla na at sa lakas ng kabog ng dibdib ay halos mahirapan ang huminga. Hindi malaman ng mag-ina kung paano siyang pakakalmahin. Maya-maya ay bigla na lang may humatak sa paa ni Mikoy na hindi makitang nilalang. Gusto siyang hablutin palabas ng tricycle. Sa gulat ni Aling Nilda at Mark, ay napasigaw sila habang hawak ng mahigpit si Mikoy. Mark! Hawakan mo na mahigpit ang kapatid mo! May humihila sa kanya! Diyos por santo! Ano bang nangyayari? Nay! Tulungan niyo ako! May nakahawak sa paa ko! Gusto niya akong atakin! Huwag niyo ako ibibigay! Hindi ko naman siya makita kaso nararamdaman kong paghawak niya sa binti ko! Sobrang lamig ng kamay niya tapos may mahahabang kuko na bumabaon sa balat ko! Tulungan niyo ako! Kumapit ka lang, Mikoy! Labanan mo yung hayop na yan! Magsikapit kayo at paharurutin ko itong sasakyan! Pagkasabi niyo ni Mang Poldo ay pinatakbo nga niya ng mabilis ang tricycle. Natahimik sila maliban kay Mikoy na patuloy lang sa pagsigaw dahil sa pahigpit ng pahigpit ang nararamdaman niyang nakahawak sa kanyang paa. Maya-maya ay nagdadasal na si Aling Nilda dahil sa kanyang takot. Nanginginig siya at pati ang kanyang baba ay nangangatog na rin. Hanggang sa napansin nilang parang hindi naman sila nakakaalis sa kanilang kinalalagyan kahit napakabilis na ng takbo ng tricycle. Ipinagtaka na rin nila kung bakit wala ring ibang sasakyan silang nakikita na kasalubong at kasabay. Maya-maya ay napatakip na naman ang tainga si Mikoy dahil nakarinig na naman siya ng mga pagtawa na nagpapabingi sa kanya. Sinabayan niya yon ng malalakas na pagsigaw na ikinataranta ng mga kasama. Nagpasya na rin si Mang Poldo na bagalan ng takbo ng sasakyan nang makakita siya ng isang bahay sa bandang unahan. Nakikita niyo ba yon? May nakikita akong bahay sa banda roon. Magtanong tayo. Mukhang naiengkanto tayo sa mga nangyayaring ito. Dalian mo, Poldo! Aatakihin na ako sa nangyayaring to! Mukhang nakarating na nga tayo sa pupuntahan natin. Kasi nawala na yung nakahawak sa paa ko. Mukhang nalagpasan nga natin ang pagpipigil niya. Ibig bang sabihin, nagtagumpay tayo sa pananakot niya? Oo, ganun na nga siguro yun. Oh, ayan ang bahay. Bumaba ka na, Poldo, at magtanong ka na. Dalian mo! Eto na nga, bababa na. Masyado ka namang atat. Pagkababa ni Mang Poldo sa sasakyan, ay kaagad niyang pinuntahan ang nag-iisang bahay sa lugar na yon. Palingalinga naman ang mag-iina sa paligid dahil sa pagtataka kung bakit ganoon ang lugar na yon. Nay, parang lalo kong kinakabahan. Huwag na kaya tayong tumuloy. Umuwi na kaya tayo. Mukhang okay na naman ako eh. Wala na akong nararamdaman kung ano. Hindi na ako nasusuka. Hindi na masama ang pakiramdam ko. Wala na rin yung nakahawak sa akin. Pero yung kilabot ko sa lugar na to, grabe. Nagtatayuan ang mga balahibo ko. Iba talaga ang pakiramdam ko rito. Tumahimik ka! May ayos bang kinikilabutan ng ganyan? Huminto lang sandali ang nananalbahe sa'yo dahil sa malamang ay nakarating na nga tayo sa bahay ng albularyo. Pero hindi yan dyan natatapos. Sa malamang, naghihintay siya ng tamang pagkakataon para sumalakay ulit. Hindi sila titigil hanggat di nila nakukuha ang gusto nila. Hindi sila ganyan kabilis matalo at matakot. Kapag umuwi tayo, tsak mananakit yan ng mas matindi pa. Nandito na rin tayo. Kaya dapat dito na natin tapusin talaga. Oh, nandyan na si tatay. Pabalik na siya. Ano kaya nangyari? Ano kaya ang sinabi ng matandang babae na nakausap niya? Oh, anong nangyari sa usap niyo, Poldo? Wala ang albularyo na sadya natin. Ano? Paano yan? Sino yung nakausap mong matandang babae? Kapatid ng albularyo, si Nana Saning. Nasa kabilang bayan daw ang kapatid niya dahil sinundo. May ginagamot daw doon. Pero
Tumuloy na raw tayo sa loob at doon na raw natin hintayin ang kapatid niya. Sa lagay daw ni Mikoy, mas delikado raw na bumiyahe tayo pabalik. Paano niya nasabi? Marunong din pala siyang manggamot pero hindi kasing husay ng kapatid niya. Kaya alam din niya ang nangyayari sa isang taong sinasalbahe. Isang tingin pa lang daw niya kay Mikoy kahit nasa malayo, nakita niyang binabantayan daw siya ng sumasalbahe sa kanya at kumukuha lang daw ng tiyempo para manakit ulit. Kaya halina kayo sa loob. Mas okay kung doon na natin hintayin ang kapatid niya kesa umuwi tayo ng bahay. Tay, sigurado ka bang dyan nakatira ang albularyo na hinahanap natin? Iba kasi ang pakiramdam ko sa lugar na to eh. Ang mga albularyo, malalakas ang pakiramdam ng mga yan. Bago pa makarating sa kanilang humihingi ng tulong, alam na niya yun. Kaya hindi ka na dapat magdalawang isip pa. Halika na! Maayos na naman po ako eh. Umuwi na kaya tayo? Maayos ang pakiramdam mo kasi nasa teritoryo ka na ng mga manggagamot. Kapag umuwi tayo, naisip mo ba kung anong mangyayari sa'yo? Tama ang tatay mo, Mikoy. Walang masama kung magpalipas tayo ng ilang oras dito. Kung talagang wala nang mangyayari sa'yo, saka tayo umuwi. Huwag ka nang magdalawang isip. Ang pagdadalawang isip, kadalasan yan ang magpapahamak. Halika na, baba na! Napilitan nang bumaba si Mikoy. Wala na rin siyang magawa dahil nakahawak sa kanyang kapatid habang siya'y naglalakad. Titig na titig siya sa bahay habang sila'y papalapit. Habang palapit ng palapit ay bumibilis ang kabog ng kanyang dibdib. Nagsisimula na namang manginig ang kanyang mga tuhod. Lalong gumapang ang takot sa kanya nang dumungaw sa may pintuan ang matandang babae na tila hinihintay silang makalapit. Napatitig siya sa mata nito. Nagtama ang kanilang paningin at bigla na lang siyang pinanlamigan. Napahinto siya sa paglakad. Parang biglang namanhid ang kanyang katawan. Nanlambot ang kanyang tuhod, dahilan para muntik nang bumagsak. Kaagad naman siyang nasalo ng kapatid na si Mark. Anong nangyari? Paano ka, Mikoy? Natatakot ako. Huwag na tayong tumuloy. Ayoko na dito. Gusto ko nang umuwi. Mukhang sinisimulan ka na namang salbahihin ng mangkukulam. Poldo, pagtulungan nyo ng mag-ama si Mikoy. Baka mamaya bigla pa yung tumakbo palayo. Oo, pambihira. Namumutla kami, kuya. Abay, labanan mo. Kung talagang gusto mong lubayan ka ng mangkukulam na yan, kailangang magpakita ka ng tapang. Huwag ka magpapadaig. Kalalaki mong tao, naduduwag ka. Huwag ganon. Tara, tumuloy na tayo sa loob. Hayo na manggagamot, naghihintay na sa atin. Nakakatakot siya, Tay. Hindi siya mukhang manggagamot. Mas mukha pa siyang mangkukulam sa paningin ko. Shh! Tumahimik ka, siraulo ka. Baka mamaya magalit yan. Siya ang makakatulong sa'yo kaya umayos ka. Parang hindi naman po siya ang kailangan natin eh. Humanap na lang po tayo ng iba. Hindi pa talaga siya nilulubayan ng mangkukulam. Tinatakot siya ng husto para hindi magamot ng albularyo. Buhatin nyo na, Poldo. Huwag nyo nang palakarin at hindi tayo makakaalis dito. Tingnan mo ang paa niyang anak mo. Halos gusto nang ibaon sa lupa sa pagpipigil. Nang maramdaman ni Mikoy na binubuhat na siya ng kanyang ama at kapatid, doon na siya biglang nataranta. Nagsimula na siyang magwala. Nagmatigas siya at nagpabigat para hindi mabuhat na mag-ama palapit sa bahay ng manggagamot. Pero wala na rin siyang nagawa nang pinilit ng dalawa na mabuhat siya at saka dali-daling dinala sa bahay ng albularyo. Sa isang iglap, nakita niyang nasa loob na sila ng bahay. Nakaupo na siya sa isang upuang yari sa kawayan. Nasa harapan niya ang babaeng manggagamot. Seryoso itong nakatingin sa kanya na para bang kinikilatis ang kanyang katawan. Hello po. Kumusta po? Pasensya na po kayo sa abala. Uuwi na ho kami. Ang totoo ay naligaw lang po kami.
Hindi ko nga ho alam kung bakit ako pilit na dinala dito ng pamilya ko. Wala hong may sakit sa amin. Sorry po sa abala. Uuwi na po kami. Patayo na si Mikoy nang magsalita ang matandang babae. Dahil sa pagkagulat niya, napaupo uli siya at muling tumitig sa manggagamot. Palipad hangin! Po, Mikoy. Mikoy po ang pangalan ko. Hindi po palipad hangin. Palipad hangin ang ginagawa sa'yo ng mangkukulam. Ang pananakit sa'yo ay idinadaan niya sa tuwing may hangin na umiihip. Napapansin mo ba? Kapag umiihip ang hangin, nakakaramdam ka ng sakit. Ho? Pero, tama po kayo. Ang hangin nakakatakot. Parang nanunuot sa katawan ko. Tapos, inaatake na ako ng kung anong sakit ng katawan. Sino kaya ang gumagawa nito sa akin? Pero, isa lang naman na may galit sa akin eh. Yung mga inggitera naming kapitbahay. Alam kong sila ang nangkukulam sa akin. Dahil sa inggit nila. Gusto mong malaman? Kaya niyo pong alamin? Tumango ang matanda. Pagkatapos ay sinenyasan ng mga kasama nito sa bahay para isara mga pintuan at bintana. Inutusan na rin ng matanda ang iba na maghanda na ng mga gagamitin sa panggagamot. Ang isa naman niyang anak ay inutusang maghanda ng merienda para sa kanila. Kumain muna kayo. Nahirapan kayo sa pagsuong sa biyahe habang papunta rito. Nakita ko ang inyong pinagdaanan. Magbawi kayo ng lakas. Lalo na ikaw, Mikoy. Kailangan mo ang lakas. Mahihirapan ka sa gagawin natin. Kaya kailangan mong magpakatatag. Ang pagkain ang magbibigay sa iyo ng lakas para hindi ka agad magapi ng kalaban. Ganun po ba? Napatingin si Mikoy sa mga nakahain na pagkain sa lamisita na nasa kanilang harapan. Hindi siya gutom pero bigla na lang siyang nakaramdam ng hapdi ng sikmura. Naglaway din siya at nangasim. Natakam siyang kumain nang makitang nagsisikain ng kanyang pamilya. Kumuha siya ng isang puto at saka ito kinain. Sarap na sarap siya sa puto at hindi niya namalayang naubos niya ang nasa plato. Hindi ka naman gutom niyan, anak. Ho? Hindi. Hayaan nyo lang siyang kumain. Kailangan niya yan. Baka nga kulangin pang pagkain kapag nagsimula na tayong makipaglaban sa mangkukulam na sumasalbahi sa inyong anak. Kapag nagsimula na tayo, kahit anong mangyari, huwag niyong bubuksan ang bintana at pintuan. Pilitin din ninyo na huwag makatakas si Mikoy. Dahil gagawin ng mangkukulam ang lahat para lang ilayo ang kanyang biktima. Huwag lang siyang mabuko. Dahil sa oras na mabuking siya at makilala natin kung sino ba talaga ang nasa likod ng pagpapahirap sa anak ninyo, manghihina ng husto ang mangkukulam na yon at baka ikamatay pa niya. Sa oras na makalabas ng bahay si Mikoy nang hindi pa tapos ang gamutan, wala na akong magagawa pa. Hindi ko na siya matutulungan. Ang kapatid ko ay sa makalawa pa babalik. Kapag natalo tayo sa gagawin nating ito, tuluyan ang papatayin ng mangkukulam ang anak ninyo. Kaya kahit na magmakaawa pa si Mikoy na buksan nyo ang pinto, huwag nyo siyang pakikinggan. Gumapang ang takot sa kanilang lahat nang marinig ang sinabi ng manggagamot. Hindi sila makasagot. Tanging mga pagtangulang ang kanilang nagawa. Tinignan naman ni Mikoy ang kanyang pamilya. Nakikita niya sa mga ito na seryoso silang susundin nga ang utos ng manggagamot. Nagsimula na namang kumabog ang kanyang dibdib. Hindi siya mapakali. May kung anong gumugulo sa isip niya ang nagsasabi na mayroong mali sa nangyayari. Napatingin siya sa anak ng manggagamot nang lumabas ito mula sa isang silid. Pagkatapos ay sinabi nitong nakahanda na ang kwartong yon para sa gawain. Inaya na sila ng manggagamot na pumasok sa silid na yon. Sabi niya, yun ang silid na mas ligtas isagawa ang paglalapat ng lunas kay Mikoy. Dahil napapalibutan niyo ng orasyon,
kaya hindi sila gaanong mahahadlangan ng kalaban. Ayaw pang sumunod ni Mikoy pero itinutulak naman siya ng kanyang pamilya. Pagkapasok nila sa loob, nakita nila ang silid. Madilim, pero may isang malaking kandila na nakatulos sa isang gilid na nagsisilbing tanglaw. May lamesa sa bandang kanan. May nakalagay sa ibabaw nito na kung ano-anong dahon, mga bote ng langis at isang krus na may kalakihan. May mga upuan din at sinabihan silang maupo roon. Pinaupo si Mikoy sa upuang nasa gitna, habang ang kanyang pamilya ay naupo naman sa mga upuang nasa gilid. Napalingon si Mikoy nang magsara ang pinto. Lalong kumabog ang dibdib niya nang marinig na may naglak ng pinto sa labas. Pero nakita rin niyang hindi yun narinig o napansin ng kanyang pamilya dahil nakatuon ang atensyon nila sa ginagawa ng manggagamot. Napansinan ni Mikoy ang usok na unti-unting kumakalat sa silid. Nagsimula nang sumikip ang kanyang paghinga nang malanghap ang usok na yon. Tanging siya lang ang nahihirapan dahil ang kanyang pamilya ay kampante lang na nakaupo sa gilid ng silid. Ano po yung usok? Para saan yan? Pananggalang natin yan sa isasagawa nating panggagamot. Iyan ang magsasabi sa atin kung nasa paligid lang ang kalaban. Makikita natin ang lakas ng ihip ng hangin dahil sa usok. Po, paano natin makikita ay masyadong madilim dito sa loob ng silid nyo? Ganito ba talaga kayo manggamot? Parang kakaiba naman po ito. Mikoy, tumahimik ka. Hindi makakapag-isip si Nana Saning sa'yo. Pabayaan mo siya sa kanyang ginagawa. Hayaan nyo lang siyang magsalita. Mamaya, hindi na siya makikipag-usap sa atin. Kaya huwag kayong magpakita ng kaduwagan. Kinuha ng matanda ang isang garapon ng langis sa ibabaw ng mesa. Dinasalan niya ito, pagkatapos ay lumapit kay Mikoy. Pinahira niya ng pakrus ang iba't ibang bahagi ng katawan ni Mikoy. Matapos ang ilang minutong pagpahid, naramdaman na ni Mikoy ang pag-init ng langis na parabang pinapaso siya. Hindi na siya mapakali. Umiinit ang langis. Bakit mainit? Napapaso ako! Alisin niyo ang langis na to! Ayoko nito! Tiisin mo! Katibayan yan na may hawak pa sa'yo ang mangkukulam. Kung ano ang nararamdaman mo, yan din ang nararamdaman niya. Oo, dalawa kayong nasasaktan pero di magtatagal, lilitaw siya at siya na lang ang tanging magdurusa sa lahat. Mas ikinagulat pa ni Mikoy nang itali siya ng matanda sa upuan. Ikinagulat din niyo ng pamilya ni Mikoy, kaya pati sila ay nagtanong na rin. Kailangan ito para hindi siya makatakas. Maging alerto kayo. Mamaya, pilit na sisirain ng mangkukulam ang pagkakatali para makatakas. Huwag kayong papayag na makalabas ng silid na ito ang inyong anak. Dahil sa oras na yon, hindi na siya si Mikoy. Kahit anong pagmamakaawa niya, huwag kayong makikinig. Wala akong ibang nararamdaman maliban sa langis na mainit. Hindi rin ako nag-iibang tao. Ako pa rin to. Pinaglululoko niyo ba kami? Baka isa kang huwad. Bago pa ako magalit ng gusto, pakawalan mo na ako. Gusto ko lang umuwi. Sigaw ng sigaw si Mikoy sa matanda, pero hindi siya pinakikinggan nito. Tinitingnan na rin niya ang kanyang pamilya, pero wala silang ginagawa kundi panoorin ang matanda sa ginagawa nito. Nagsimula nang uminit ang ulo niya dahil sa inis. Pero maya-maya lang ay natigilan siya nang makitang nagkulay pula ang mata ng matandang manggagamot. Panay ang sulyap niya sa kanyang pamilya, pero kampante lang silang nanonood. Pakiramdam niya ay hindi nila nakikita ang pagbabago sa itsura ng matandang babae. Pinipilit niyang igalaw ang kanyang mga kamay na nakatali sa upuan para lumuwag ang lubid. Pero habang tumatagal, ay nararamdaman niyang nawawalan siya ng lakas. Lalong tumindi ang kabog ng kanyang dibdib. Nailibot niya ang tingin sa paligid,
Nang marinig ang mga pagtawa, yun ang tawa na palagi niyang naririnig. Nandyan na naman siya. Naririnig ko siya. Tumatawa na naman siya. Ang sakit na naman ng tenga ko. Alisin niyo ang ingay na yon. Masakit. Parang sasabog ang ulo ko. Ibig sabihin talagang ayaw kanyang tigilan. Humanda siya sa akin ngayon. Anong balak mong gawin? Kung hindi natin mapalayas ang nagpapahirap sa'yo, palapitin natin siya ng husto nang makilala natin. Mas madaling matalong kalaban kapag nasa malapit lang. Nakakatakot na nga siya tapos papalapitin mo pa? Balak mo ba akong patayin? Baka patayin niya ako kapag ginalit mo siya. Kailangan mong tibayan ang iyong pananampalataya. Yan lang ang makakatalo sa kanya. Palipad hangin lang ang ginagawa niya sa'yo pero nahihirapan ka ng husto. Ibig sabihin, hindi ganun katibay ang pananalig mo sa kanya kaya madali kang masakop ng dilim. Labanan mo siya, Mikoy! Labanan mo! Muling pinahira ng langis si Mikoy ng matanda. Lalo siyang nakaramdam ng init na parabang pinakulo ang langis na lumapat sa kanyang balat. Panay ang sigaw niya pero walang gustong umawat sa manggagamot. Maya-maya ay sinuotan pa siya nito ng kwintas na may palawit na manikang kalansay. Lalo siyang napadaing sa hirap dahil pakiramdam niya ay napakabigat ng manikang yon. Kasing bigat ito ng isang tao. Para siyang dinaganan. Pilit niyang pinapaalis ang kwintas pero wala nang sumasagot sa kanya. Abala na rin ang matandang babae sa pag-uusal ng dasal na hindi niya maintindihan dahil nasa ibang lengguwahe ito. Kada salita na binibitawan ng matanda ay lalong pinahihirapan si Mikoy. Maya-maya ay nakita niyang may kinuhang manggagamot sa isang maliit na kahon na nasa ibabaw ng mesa. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang malaking karayom. Anong ginagawa niyo? Anong balak niyong gawin sa karayom na yan? Bakit kailangan ng karayom? Ibabalik natin sa mangkukulam ang ginagawa niya sa'yo! Hindi! Itigil mo yan! Baka sa akin lang din bumalik ang gagawin mo! Kailangan mong magtiwala kung talagang gusto mong gumaling. Kapag hinadlangan mo ang gagawin kong ito, malabo nating matalo ang nagpapahirap sa'yo. Kapag hindi natin siya natalo ngayon, magagawa ka na niyang patayin. Gusto mo bang mamatay sa mga kamay niya o patayin siya? Sino ba kasi ang gumagawa nito sa akin? Bakit naman kasi kailangan pang may karayom? Tama pa ba yung ginagawa mo, tanda? Nay! Tay! Ilayo niyo na ako dito! Ayoko na! Umuwi na tayo! Tumigil ka, Mikoy. Tama ang manggagamot. Kailangan gumaling ka. Kaya huwag ka nang kumontra sa kanya. Sumunod ka na lang, anak, para matapos na tayo ng mabilis. Pinapatagal mo lang ang panggagamot sa'yo dahil kinukontra mo. Kailangan, tulungan mo rin ang sarili mo para matalo ang mangkukulam na yon. Hindi po! Hindi niyo ako naiintindihan eh! May mali sa mga nangyayari! Bakit mainit ang langis na nilalagay niya sa akin? Nasusunog na ang balat ko! Ang isunuot niyang kwinta sa akin, bakit kalansa ito? Saka, para saan ang karayom na hawak niya? Mali ang mga nakikita mo, Mikoy. Talagang nasa ilalim ka ng kapangyarihan ng mangkukulam. Ang kwintas na suot mo ay krus ang palawit at hindi rin karayom ang hawak ni Nana Saning kundi kandila. Nililin lang ka ng iyong paningin. Pumikit ka na lang at magdasal. Tama. Magdasal ka na lang, Mikoy. Kesa pa na yung daldal mo. Naaabalang paggagamot ni Nana Saning sa'yo. Hindi! Bakit iba ang nakikita niyo sa nakikita ko? Sigurado ako sa nakikita ko eh! Pumikit ka na lang at magdasal, Mikoy. Pumikit ka na lang. Nanlaki ang mga mata ni Mikoy nang marinig ang boses ng manggagamot. Hindi na ito boses ni Nana Saning. Naging boses na ito ng babaeng naririnig niyang humahalakhak. Pakiramdam niya ay nasapian na ng mangkukulam ang manggagamot na kaharap niya.
Lalo siyang nagwala dahil sa takot. Halos matumba na ang upuan dahil sa paglilikot niya. Nakita na lang niya ang kanyang pamilya na lumapit at hinawakan ng upuan. Pinigilan din siyang magwala ng mga ito, kaya lalo siyang nagalit. Nang idikit ng matandang babae ang daliri nito sa kanyang mga mata para sapilitan siyang pumikit, nakaramdam na siya ng bigat ng ulo. Pakiramdam niya ay nanlalaki ang ulo niya. Hindi na rin siya makapagsalita dahil hindi niya maibuka ang bibig niya. Maya-maya ay naririnig na naman niya ang pag-usal ng matandang babae ng dasal. Habang nagdadasal ito, ay may sumasabay na mga halakhak na parabang nagsasabwatan sila. Wala siyang magawa kundi ang umungol at magpatuloy lang sa pagwawala. Tinalasan niya ang kanyang pakiramdam. Hanggang ilang sandali pa'y nararamdaman niyang may tumutusok na karayom sa kanyang tiyan. Paulit-ulit hanggang sa sumakit na ang tiyan niya. Lalong lumakas ang kanyang pag-ungol. Nagahalo-halo na ang mga ingay na naririnig niya sa paligid. Sumasabay rin ang usapan ng kanyang magulang at ni Nana Saning. Bakit parang umuungol sa sakit ang anak ko, Nana Saning? Normal lang yan dahil kinokontrol ng mangkukulam ang kanyang katawan. Huwag kayong maaawa sa kanya dahil hindi naman talagang ang anak niyo ang nahihirapan, kundi mismong mangkukulam na nagpapahirap sa kanya. Kapag hindi na kinaya ng mangkukulam na yon ang ginagawa kong pagkontra sa kanyang ginagawa, kusa siyang aalis. Pero bakit naglalaway na ang anak ko? Pinagpapawisan na rin siya ng husto. Normal lang yan. Magdasal lang kayo. Huwag kayong magpapakita ng takot. Dahil yan ang magpapalakas sa kalaban natin. Ikakatalo natin yan. Muli na namang nagdasal ang matanda. Pagkatapos ay inilapat niya ang kamay sa ibabaw ng tiyan ni Mikoy. Napaungol na naman ng malakas si Mikoy dahil sobrang init ng kamay ni Nana Saning at napakabigat nito. Naiunat ni Mikoy ang kanyang paa at doon niya nalaman na hindi ito nakatali. Kumuha siya ng tiyempo para sipain ang matandang babae. Dinig na dinig niya ang malakas na lagabog nito sa lamesa. Nakaginhawa siya matapos niyang gawin yon. Nakadilat na siya at nakakapagsalita na ulit. Nay! Tay! Pakawalan niyo na ako! Maniwala kayo sa akin! Hindi siya albularyo, mangkukulam siya! Siya ang talagang nagpapahirap sa akin! Ano bang pinagsasasabi mo? Bakit mo naman siya sinipa? Tingnan niyo siya oh! Namumula ang mata niya! Mangkukulam siya! Isa siyang peking albularyo! Natigilan ang kanyang pamilya nang makita ang matanda matapos nitong tumayo mula sa pagkakabagsak. Nagliliyab na sa pula ang mga mata nito at nakakatakot na kung tumingin. Ramdam na nilang nagagalit na ang matanda. Hindi na kayo makakatakas dito! Hindi na ninyo mailalayo pa ang lalaking yan! Kusa kayong dumating sa aking teritoryo, kaya hindi ko na kayo pakakawalan pa! Sino ka ba? Akala ko ba'y albularyo ka? Albularyo nga, pero hindi nagpapagaling. Isa akong albularyo na nagbibigay ng sakit. Sira ulo ka pala eh. Anong ginawa mo sa anak ko? Walang hiya ka! Wala naman. Mas pinatindi ko lang ang sakit na ibinigay ko sa kanya. Sino ka ba? Ano bang kasalanan namin sa'yo? Ikaw palang kumukulam sa anak ko. Bakit mo yan ginagawa? Ano ba ang kasalanan niya sa'yo? Iginaganti ko lang naman ang anak-anakan ko. Matagal ko nang binalaan si Edna na huwag pakasalan ng lalaking yan dahil kitang-kita ko sa aking baraha na wala siyang gagawin kundi sakit lang ng ulo. Hindi pa nagkakamali ang aking mga baraha sa tuwing ako'y nanghuhula. Babaero ang anak ninyo! Habang nagtatrabaho sa ibang bansa ang aking anak-anakan, nagpapasasa naman sa pera at mga babayang lalaking yan.
Tapos kayo, kinukonsinti nyo pa? Akala ko, magiging maayos na si Edna nang makipaghiwalay pero hindi pala. Sa sobrang sakit at sama ng loob na ibinigay nyo sa kanya, nagpakamatay siya. Kaya naniningil lang ako ngayon. Alam kong hindi natatahimik si Edna hanggat nakikita niyang nabubuhay lang ang lalaking yan na parang walang inagrabyado. Hindi ako papayag na maging masaya lang siya ng ganyan. Habang si Edna, hanggang sa kamatayan niya ay dinala niya ang pagdurusa at sama ng loob. Iniwan siya sa akin ng kanyang mga magulang pero hindi ko siya nagabayan. Ngayon, nandito na kayo sa aking teritoryo. Humanda kayo sa aking ganti! Ikaw? Kaano-ano mo ang asawa ko? Ako ang ninang niya na siyang kumupkup sa kanya nang mamatay sa aksidente ang kanyang mga magulang. Patay na si Edna? Oo, kaya kahit magsisi ka pa, wala nang magpapatawad sa'yo. Hindi ka na niya maririnig. Hindi totoo yan. Niluloko mo lang kami. Mula sa simula, alam kong sinungaling ka. Nay! Tay! Pakawalan niyo na ako dito! Umalis na tayo! Oo, sandali. Kakalagan ko na ang tali mo. Hindi ako papayag! Hindi kayo makakaalis ng buhay dito! Sira ka ba? Lalo namang hindi kami papayag na mamatay dito. Kung may mamamatay man, ikaw yun! Namatay na nga si Edna nang hindi gumante. Tapos ikaw ang gagante? Baka gusto mong multuhin ka nun. Tsaka isa pa, si Edna ang nang iwan sa anak ko. Bakit mo sisisihan at pahihirapan si Mikoy, ha? Walang yaka pala eh! Dahil sa inis ni Aling Nilda sa matandang babae, nilapitan niya ito at pinagsasampal. Hindi naman nagpaapi ang matanda. Kahit sa edad na 60, ay malakas pa ito at kayang makipagsabayan. Isang malakas na sampal ang ginawa niya kay Aling Nilda at tumilapon agad ang ginang. Kaagad namang tumayo ang ina ni Mikoy at galit na sinabunutan ng matanda at saka inginudngod ang muka sa lamesa. Habang naglalaban ang dalawang babae, pinagtulungan namang kalagin ni Mang Poldo at Mark ang lubid na nakatali kay Mikoy. Pagkatapos ay inalalaya nila sa paglakad. Nakakailang hakbang pa lang si Mikoy nang mapaluhod siya sa sahig. Dumaing siya sa sakit ng tiyan. Nagsuka siya ng malapot na laway na may kasamang lintang maliliit. Ano to? Bakit ako sumusuka ng mga linta? Kadiri! Pero parang marami pang lalabas. Parang marami pang linta sa loob ng tiyan ko. Humihilab ang tiyan ko. Anong nangyayari sa'yo, Mikoy? Kasalanan mo tong matanda ka! Anong ginawa mo sa anak ko? Alisin mo sa kanya ang mga lintang yan! Ikaw lang naman ang gagawa niyan eh! Ako nga ang naglagay ng linta sa kanya. Kaya bakit ko naman aalisin? Sisip-sipin ng mga lintang yan ang dugo niya hanggang sa maubos. Dapat lang sa kanya ang unti-unting mamatay. Walang hiya ka pala talagang matandang mangkukulam ka. Mas walang hiya ang anak niyo. Wala siyang kwentang lalaki. Kulang pa nga ang mga lintang inilagay ko sa kanya. Hindi pa sapat ang paghihirap niyang yan. Kulang na kulang pa yan. Sira ulo ka talagang matanda ka. Akala mo papayag ako ng ganun lang? Dapat sa'yo, kinakalbo. Alisin mo ang mga nilagay mo sa anak ko. Kung hindi, aalisin ko pati ang anit mo. Humanda ka sa aking matanda ka. Kanina ka pang babae ka, ha? Talagang inuubos mo ang pasensya ko. Eh di mag-ubusan tayo ng buhok. Walang hiya ka rin. Kanina, yung anak mo lang ang target kong pahirapan hanggang mamatay. Pero ngayon, isasama na kita. Pati ang asawa mo at isa mo pang anak. Pare-pareho kayong dito na mamamatay. Mga walang hiya. Uubusin ko rin ang buhok mo at ipatitikim ko sa'yo ang pinakamalupit kong pangkukulam! Tutulungan pa sana ni Mang Poldo ang asawa na mailayo ito sa matandang babae.
Pero sinabihan siya nito na wag nang makialam at buksan na lang ang pinto para makalabas na sila sa lugar na yon. Pinagtulungan ni Mang Poldo at Mark na buksan ang pinto pero hindi nila magawa dahil sa labas ito nakalak. Dinamba na nila ito para gibain. Paulit-ulit nilang ginagawa ang pagsira sa pinto pero masyado itong matibay na para bang gawa sa makapal na tabla. Walang tutulong sa inyo para makatakas dito. Alam na rin ng mga anak ko kung sino kayo bago pa kayo makapunta dito. Talagang hinihintay namin ang inyong pagdating. Ang lahat ng ito ay planado namin. Kagaya ng inyong pagkaligaw para talagang dito kayo bumagsak. Walang makakatulong sa inyo ngayon. Dito na kayo malilibing. Iaalay ko ang mga bangkay nyo kay Edna. Hindi ka magtatagumpay. Kung may mamamatay man dito, ikaw yon. At ako ang papatay sa'yo. Asan ang manika mong matanda ka? Ako na mismo ang kukulam sa'yo. Kahit ilan pang manika ang hawakan mo, wala rin namang kwenta yan. Hindi ka naman mangkukulam. Manika? Nay, itong nakakwinta sa akin, hubarin mo. Sobrang bigat nito. Baka itong hinahanap mong manika. Ha? Oo nga pala. Akin na yan, Mikoy. Ibigay mo sa akin yan. Mga tanga! Akala nyo ba ay ganun-ganun na lang yon? Walang bisa sa akin ang manikan yan dahil hindi naman sa akin nakaorasyon yan. Kahit nakakwintas sa leg mo ito? Abay, tignan nga natin kung talagang walang epekto. Hirap na hirap si Aling Nilda na alisin ang kwintas kay Mikoy dahil kada gagalawin niya ito ay panay sigaw ng anak na parabang nasasaktan. Nakikipaghilahan na rin si Mikoy dahil pakiramdam niya ay may sumasakal ng mahigpit sa kanya kapag tinatangka itong hubarin. Pero pinilit pa rin ni Aling Nilda na mahubad yun sa anak. Bigla na lang natigilan ng matandang babae nang makita niyang hawak na ni Aling Nilda ang kwintas. Dumistansya siya at naghanap na ng bagay na pwedeng gamitin sa pakikipaglaban. Bago pa makalapit si Aling Nilda sa matanda, bigla na lang siyang hinampas nito ng babasaging garapon sa ulo. Nabitiwan ni Aling Nilda ang hawak na kwintas. Kaagad itong kinuha ng matanda. Pagkatapos ay pinagtutusok ng karayom sa iba't ibang bahagi ng katawan ng manika. Sigaw ng sigaw si Mikoy dahil kada tusok sa manika ay tumatalab ito sa kanyang katawan. Tulong! Ang sakit! Tulungan niyo ako! Pinahihirapan ako ng matandang to! Walang yaka talagang matanda ka! Humanda ka sa akin! Tumahimik ka, babae! Kung ayaw mo pati ikaw ay kulamin ko! Ay mali! Dapat nga pala ay kulamin na rin kita! Isa kang hadlang sa mga plano ko! Sa tingin mo, papayag ako? Sinong tinakot mo, ha? Naghagilap ng bagay na maipupukpok si Aling Nilda sa matanda. Upuan lang ang nakita niya sa gilid, kaya hinablot niya yon at marahas na inihampas sa matandang mangkukulam. Sumubsob ang matanda sa sahig at nabitiwan ang hawak na manika. Galit na galit ito, pero bago pa makatayo ay pinagsisipa pa siya ni Aling Nilda. Sakto namang nasira na ni Mang Poldo at Mark ang pinto, kaya napasigaw na sila na kailangan na nilang makaalis. Dali-dali nilang pinagtulungang akayin si Mikoy. Palabas na sila sa silid na yun, nang biglang humarang sa daraanan nila ang anak na lalaki ni Nana Saning. Binitiwan ni Mang Poldo si Mikoy at hinarap ang lalaki. Nagpambuno sila habang lumalabas ng bahay ang mag-iina. Huwag mo silang hahayaang makalabas, Peter! Hindi sila pwedeng makatakas sa lugar na ito! Dalian nyo na! Bilisan ninyong lumabas! Paano ka? Susunod ako agad pagkatapos kong malumpo ang lalaking ito! Lumabas na kayo! Bilis! Bilisan mo dyan! Subukan mo lang na magpatalo, Poldo! Talagang malilintikan ka sa akin! Bilisan mo na, Mark! Kailangan na nating makalabas dito agad! Doon na tayo sa tricycle, anak! Pagkalabas na mag-iina sa bahay na yon, hinanap nila agad ang tricycle.
Wala na ito sa lugar na pinaglalagyan nila. Nagtataka sila kung saan yun napunta. Pinaupo muna nila si Mikoy sa lupa dahil hinang-hina ito. Hinagilap naman ni Mark ang kanilang sasakyan, habang si Nilda ay nakatingin sa bahay ng mangkukulam para abangan ang kanyang asawa. Tawag siya ng tawag kay Mang Poldo dahil nag-aalala na rin siya. Mga ilang minuto lang ang lumipas ay lumabas na ang kanyang asawa. May mga sugat ito sa muka na dumudugo na rin. Paika-ika na rin siya kung lumakad. Ano pang ginagawa nyo dyan? Bakit di pa kayo sumasakay sa tricycle? Hinahanap pa ni Mark. Wala na kasi dito sa pinagparadahan natin kanina. Mukhang tinago na ng mga damuhong yun. Ano? Saan kaya nila dinala? Kailangan na natin makaalis dito. Kailangang dali natin si Mikoy sa totoong albularyo dahil masama na ang lagay niya. Sobrang putla na niya at kanina pasukan ng suka ng mga linta at uod. Sandali lang at tutulungan ko ng maghanap si Mark. Dalian nyo at baka dumating pa ang pamilyang mangkukulam. Napuruhan mo bang mga yon, Poldo? Ang mga kampo ng dilim ay mahaba ang buhay. Mahirap silang patayin. Kaya kailangan nating makaalis bago pa sila makabawi ng lakas. Hindi sapat ang ginawa ko sa kanila. Alam kong maya-maya ay magigising din sila. Pagkaalis ni Mang Poldo, natigilan naman si Aling Nilda nang makitang nakatayo sa may pintuan ng pamilyang mangkukulam. Masasama ang tingin ng mga ito sa kanila. Lalong kinilabutan si Aling Nilda dahil sa pakiramdam na hindi sila hahayaang makatakas ng buhay sa lugar na yon. Pero matapos ang ilang sandaling pakikipagtitigan niya sa mga ito, bigla na lang pumasok sa loob ng bahay ang pamilyang mangkukulam, saka nagsarado ng pinto. Lalo siyang kinilabutan dahil alam niyang may masamang binabalak ang mga ito sa kanila. Maya-maya ay narinig na niya ang kanilang tricycle na parating. Nakasakay na roon sina Mark at Mang Poldo. Dali, sakay na! Mark, tulungan mo ng nanay at kapatid mo! Nay, ang sama ng pakiramdam ko. Para akong mauubusan ng lakas. Hinang-hinaan na ako. Parang wala nang laman ang tiyan ko. Parang nanlalabo na rin ang paningin ko. Lumaban ka, Mikoy! Maghahanap tayo ng totoong albularyo! Magpakatatag ka! Tulungan mo nang makasakay sa tricycle ang kapatid mo, Mark! Pagkasakay nila sa tricycle, kaagad na pinaharurot ni Mang Poldo ang sasakyan. Habang nasa biyahe sila, lalong dumadaing sa sakit si Mikoy. Lalong tumindi ang pananakit ng tiyan niya. Nasabayan na rin ang sakit ng ulo. Pati si Aling Nilda ay nagsisimula na ring sumama ang pakiramdam. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Mukhang tinatarantado na rin ako ng mangkukulam na yun ah. Bilisan mo, Poldo! Talagang balak tayong patayin ng matandang yun. Walang iya ka kasi, Mikoy eh. Sabi ko na sa'yong magpakatino ka na. Tingnan mo, sinisingil na tayo ng mga pinaggagawa mo sa asawa mo. Hindi nga si Edna ang nangulam sa'yo. May gumanti naman para sa kanya. Pag natapos talaga to at hindi ka pa tumino, ako na mismong magpapakulam sa'yo. Mamaya ka naman, Hermon, Nay. Wala na akong lakas. Baka dito na ako mamatay nito. Tumahimik ka! Subukan mong mamatay, talagang tutuluyan kita. Kahit patay ka na, papatayin ulit kita. Wala akong pakialam kahit ma-double dead ka. Tumahimik nga kayo mag-ina dyan. Napakaingay nyo. Mukhang nakakalayo na tayo sa lugar na yon, pero hindi ko na alam kung nasaan lugar na tayo. Tay, may tao po naglalakad doon sa unahan, oh. Magtanong po tayo doon. Baka may kilala siyang albularyo sa lugar na ito. Oo nga. Sandali, Mark. Lapitan natin si Tatang. Binagala ni Mang Poldo ang takbo ng tricycle at inihinto sa tapat ng matandang lalaki. Nagulat pa ang matanda nang makita sila. Napakunot ang noo ng matanda nang makitang hindi maganda ang lagay ng nakasakay sa loob ng tricycle. Tatang, baka po may kilala kayong totoong albularyo dito sa lugar na ito. Naliligaw po kami. Kailangan pong magamot agad ang anak ko. Kinulam po kasi siya.
Mukhangang hindi na maganda ang lagay nila. Kaunti na lang susunduin na ni kamatayan itong lalaking kasama nyo. Ito namang babae, mukhang sinisimulan na rin siyang pasakitan. Mukhang ginalit ninyo ng gustong mangkukulam ah. Tatang, bago niyo po kami taningan, baka naman madala mo kami sa albularyo. Ayaw pa naming mamatay. Oh, siya sige. Sumunod kayo sa akin. Eh kung sumakay na ho kayo dito sa tricycle nang madali tayo. Ah, sige. Tapos diretsuhin mo lang ang kalsada pagkatapos ay kumanan ka sa unang kanto. Sinunod ni Mang Poldo ang sinabi ng matanda. Pagdating nila sa isang bahay, doon nila nalaman na ang mismong matandang isinakay nila ang albularyo na kanilang hinahanap. Sinabi rin nito na marami nang ang nagiging biktima ang mangkukulam na kanilang napuntahan. Naliligaw daw ang mga pasyente sa bahay ni Nana Saning at kadalasan ay dumarating sa kanya ang mga ito na malala na. May ilang hindi raw niya nagagamot. Pagkapasok nila sa loob ng bahay ng albularyo, mabilis na kumilos ang matanda. Tinulungan na rin siya ng kanyang asawa sa paghanda ng mga gamit sa panggagamot. Nagpausok na sila ng kamanyang at insenso bilang pananggalang sa mangkukulam na sumasalbahe sa mag-ina. Inilapat ni Tata Pedring ang kamay sa ulo ni Mikoy, saka dinasala ng binata. Pagkatapos ay pinahiran siya ng langis sa noo, sa ibabaw ng kamay, sa dibdib, sa tuhod, at sa ibabaw ng paa. Sa unang pagdadasal pa lang ng matandang lalaki, ay nagsimula ng magsuka ng mga linta at uod si Mikoy. Itinapat ng matanda ang isang palangganang may lamang tubig sa harapan ni Mikoy para doon masahod ang mga isinusukan nito. Habang inilalabas ni Mikoy ang mga linta at uod, ginamot naman ni Tata Pedring si Aling Nilda. Nagsisimula pa lang ang pangkukulam sa kanya, kaya madali siyang napagaling ng albularyo. Nang matapos siya kay Aling Nilda, binalikan niya si Mikoy. Nagsimula na ang pagbabago ng aura ng binata. Nanlilisik na ang mga mata nito at galit na sa matandang lalaki. Ikaw na naman! Talagang hindi ka na nadala, Saning! Napakarami mo nang nabiktima! Hindi ka pa rin nadadala kahit paulit-ulit tayo naghaharap! Kahit napapahirapan na kita, tuloy ka pa rin sa ginagawa mo! Hindi na kita mapapatawad! Huwag kang makialam, tanda! Labas ka na sa laban kong ito! Malaki ang kasalanan sa akin ng mga yan! Hindi mo na ako mapagsasabihan ngayon! Hindi mo na ako matatakot! Kahit isa lang sa kanila ang mapatay ko, makakabayad na sila ng pagkakautang sa akin! Kahit ano pa ang naging kasalanan nila sa'yo, wala ka pa rin karapatan na kumuha ng buhay ng tao. Hindi ikaw ang dapat na gumawa nun, dahil hindi naman ikaw ang nagbigay sa kanila nun. Bago pa kita parusahan ng matindi, binabalaan na kita. Ang parusa mo ay nakadepende sa pagpapahirap mo sa lalaking ito. Mukhang matindi na ang pinagdaanan niya sa kamay mo. Dapat lang yan sa kanya! Siya ang dahilan kung bakit namatay ang anak-anakan ko! Kaya dapat ay mamatay din siya! Wala ka nang magagawa, papatayin ko siya! Kahit buhay ko pa ang kapalit! Kinilabutan na ang pamilya ni Mikoy nang marinig nila ang boses ng mangkukulam. Si Mikoy ang nagsasalita, pero boses ng mangkukulam ang kanilang naririnig. Bakit nagiba ang boses ni Kuya? Nakasapi sa kanya ang mangkukulam. Delikado ba yun, Tay? Hindi ko alam, Mark. Kailangang malabanan ng kuya mo ang mangkukulam para tigilan na siya. Eh kung nakasapi sa katawan ni Kuya ang mangkukulam, nasaan si Kuya? Hindi ko alam, Mark. Asikasuhin mo na lang ang nanay mo. Maghintay na lang tayo at magdasal. Muli nilang ibinalik ang kanilang atensyon sa manggagamot. Nakita nilang ipinatong ng matanda sa ibabaw ng tiyan ni Mikoy ang krus na may 2 dangkal. Sumigaw si Mikoy na parabang hirap na hirap ito. Pilit nitong ipinaalis ang krus dahil mabigat daw at mainit. Aalisin ko yan, pero alisin mo muna ang mga sakit na ibinigay mo sa lalaking ito.
Hindi! Hindi ko pagagalangin ang lalaking yan! Dapat lang sa kanya ang mamatay! Huwag mong sagarin ang pasensya ko, Saning. Kapag ako ay tuluyan ang nagalit sa'yo, tutuluyan na kita! Patayin mo na lang ako, Pedring! Mas gugustuhin ko pang mamatay kesa buhayin ng walang yan! Ah, ganon? Sige, dahil ginusto mo yan, panahon na para tuluyan na kitang pagpahingahin! Nagsimula ng magsagawa ng orasyon si Tata Pedring. Sa bawat dasal na binibitiwan niya, ay itinatapat niya ang 2 daliri sa parte ng katawan ni Mikoy kung saan pinahira ng langis. Lalong sumigaw sa paghihirap si Mikoy nang itapat na ng matandang lalaki ang daliri sa tiyan. Lalong sumuka si Mikoy ng malapot na laway na may kasamang mga uod at linta. Halos mapuno na ang palanggana, pero hindi pa rin tumitigil sa pagsuka si Mikoy. Maya-maya ay nagsalita na ang mangkukulam. Nanghihina na ang boses nito. Tama na! Aalisin ko na ang mga nilagay ko! Huwag mo na akong saktan, Pedring! Suko na ako! Kahirapan na ako! Aalisin ko na! Palagi na lang tayong ganito, Saning. Alam mong sa akin din tatakbo mga pinapahirapan mo, pero palagi mo pa rin itong ginagawa. Ayaw mo pa rin tumigil. Sa huli ay ikaw din naman ang sumusuko. Gusto mo pang mahirapan bago ka sumuko. Si Edna, nararamdaman ko siya. Hindi niya gusto ang ginagawa ko. Nagagalit siya. Kundi dahil sa kanya, tutuluyan ko na ang lalaking yan. Pero hanggang ngayon, mukhang iniisip pa rin niya ang kapakanan ng lalaking nanloko sa kanya. Napakabuti niya. Hindi kagaya ng lalaking yan na ubod ang walang hiya. Matagal na akong hindi nangungulam, Pedring. Pero nang malaman ko ang dahilan kung bakit nagpakamatay si Edna, muli kong binalikan ang pangungulam para maghigante. Walang maidudulot na kabutihan ng paghihiganti, Saning. Ipaubaya mo na lang sa dakilang lumikha ang lahat. Ang lahat naman ng kasalanan ay may katumbas na kaparusahan. Huwag mong ilagay sa kamay mo ang pagpaparusa. Alisin mo na ang mga sakit na inilagay mo sa lalaking ito at palalayain na kita. Oo, aalisin ko na! Pagkasabi noon ng mangkukulam, ay nagsimulang kumilos ang kamay ni Mikoy. Para bang may kung ano siyang tinatanggal sa iba't ibang bahagi ng katawan. Pagkatapos ay inilalaglag niya sa palangganang may tubig. Nagtagal ang kanyang pagtatanggal sa sakit sa tiyan. Ilang minuto rin ang itinagal hanggang sa matapos ang mangkukulam sa pag-alis ng mga sakit at orasyon na inilagay niya kay Mikoy. Pagkatapos niyon ay nagkaroon ng kasunduan ng mangkukulam at ang albularyo na hindi na nito muling babalikan ng pamilya ni Mikoy para paghigantihan. Nangako naman si Nana Saning, pagkatapos ay iniwan na nito ang katawan ni Mikoy. Nang magkamalay si Mikoy, hinang-hina siya at uhaw na uhaw, pero wala siyang naaalala sa mga nangyari. Binigyan siya ng tubig para makainom at muli siyang pinahira ng langis para manumbalik ang kanyang lakas. Nangako siya na hindi na kayo babalikan. Kung ano man ang naging alitan ninyo, sa palagay ko ang magtutuldok lang dito ay ang pagbabago mo, Mikoy. Dahil sa oras na makita nila na hindi ka pa rin nagbabago at ginagawa mo pa rin ang bagay na ikinagagalit nila, baka balikan ka nila. Bibigyan ko kayo ng proteksyon. Itong mga rosaryo na ito, palagi ninyong dalhin. Huwag ninyong ilalayo sa inyong katawan. Bago kayo umuwi, dumaan kayo sa simbahan at magdasal. Mas mabuti ring ipagdasal ninyo ang kaluluwa ng asawa mong nagpakamatay. Humingi ka ng tawad sa kanya. Maririnig ka niya. Alam kong mabuti siyang tao. Matagal ka na niyang napatawad pero mas mabuting humingi ka pa rin ng kapatawaran para tuluyan na siyang manahimik sa himlayan. Magbagong buhay ka na rin. Baka mamaya, sa susunod, makatagpo ka uli ng taong mas matindi pa dito ang kayang gawin.
Gagawin ko po ang mga sinabi nyo, Tatang. Marami pong salamat sa tulong ninyo. Kung hindi po dahil sa inyo, baka tuluyan na akong namatay. Mabuti po talaga at nakita namin kayo kanina. Saktuhan nga. Galing ako sa isang pasyente kanina. Binilisan kong umuwi kasi nararamdaman kong may humahatak sa akin. Nararamdaman ko na kayo kanina. Mabuti na lang at naagapan pa kita. Magpahinga ka lang ng sandali pagkatapos ay pwede na kayong umuwi. Bakit ho pala naligaw kami kanina? Parang 100 lang naman ang dinaanan namin. Ganon talaga ang pamilyang yun. Gumagamit sila ng pampabulag para hindi makita ng mga pasyente ang bahay ko. Kaya dumidiretso sila sa bahay niya. Mabuti nga at nakatakas pa kayo sa kanya. Maraming salamat po, Tatang. Natapos din ang nakakatakot na pangyayaring yun. Ikaw, Mikoy, tigil-tigilan mo na rin ang pagbibidyoke at saka ang pagbibintang doon sa kapitbahay natin. Baka mamaya, sila naman ang magpakulam sa atin. Naku! Ayus-ayusin mo talaga. Opo, Nay. Mananahimik na ako. Mabuti naman. Kung hindi pa mangyari ito, hindi ka patitino. Maya-maya umuwi na tayo ha. Nakakapagod din ang mga nangyari. Matapos ang ilang sandali, umalis na rin sila. Hindi na sila kumibo ng umuwi kahit napansin nilang nakapukol na naman sa kanila ang mga mata ng kanilang kapitbahay. Tahimik silang pumasok sa loob ng bahay. Mula noon, hindi na rin nagvideoke si Mikoy kung wala namang okasyon. At maaga na rin silang humihinto at umaawat sa pag-inom. Iniisip na rin nila ang saloobin ng mga tao. Naging palasimba na rin si Mikoy at tuloy-tuloy ang pagbabagong buhay. Isang araw, galing sa trabaho si Mikoy at nakasalubong niya si Vincent. Mukhang nagbabagong buhay ka na, Mikoy ah. Anong nakain mo? Ilang araw nang nananahimik ang videoke ninyo ah. Baka masira yun. Nakakapagod din kasing kumanta. Saka baka may makadiscover sa akin at gawin akong singer. Alam mo namang medyo mahihain ako. Hindi ko talaga gusto ang buhay showbiz. Talaga lang ha? Baka kamo may magpabarangay sa inyo o kaya may magpakulam na naman. Mahirap talaga yun. Hindi pre, hindi ko na sila bibigyan ng dahilan para gawin yon. Huwag kang mag-alala, hindi na kayo mabubulahaw. Pasensya na pala sa mga nagawa ko dating pang-iistorbo ah. Malapit na pala ang birthday ko. Punta kayo ah. Dapat kapag magkakapit bahay, magkakasundo tayo. Para lahat happy. O sige ba, yun lang pala eh. Natutuwa ako, talagang nagbabagong buhay ka na. Sige, uwi na ako ah. Salamat. Gilang pre. Hindi man nakasundo ng husto ng pamilya ni Mikoy ang kapitbahay nila, nagkaroon naman ng katahimikan sa lugar nila dahil sa pananahimik niya. Doon niya lang din nalaman na mas maganda ang buhay kapag tahimik at simple lang. Wakas.